Magandang araw, Senior High Icons. Ako nga pala si Binibining Shaina Del Rosario na magbabahagi sa inyo ng ilang kaalaman sa mga tatalakayin natin sa araw na ito. Ano nga ba ang inyong matututunan? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang tatlong aralin at yun ay ang mga bahagi ng pananalita, tayutay, at talasalitaan. Unahin muna natin ang mga bahagi ng pananalita. Itong aralin na ito ay karaniwan ng itinuturo noong tayo ay nasa elementarya pa lamang. Kaya naman inaasahan ko na kayo ay may kaunti ng kaalaman patungkol dito. Ang unang bahagi ng pananalita ay ang pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salitang tinutukoy ang ngalan ng tao, bagay, pook, hayop o pangyayari. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: ana, guro, paaralan, bulakan, aso, at pulong. Mayroon tayong iba't ibang uri ng pangalan. So, una nating talakayin ay ang mga uri ng pangalan ayon sa katangian. Mayroon tayong dalawa. Ang una ay ang pantangi. Ano nga ba ang pangalang pantangi? Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o puok. Ito ay nagsisimula sa malalaking titik. Halimbawa, Jill, Walter Mart, Binibining Verde at Manila Zoo. Kung ating titignan ang mga halimbawa, bukod sa ang lahat ng ito ay nagsisimula sa malalaking titik, ito rin ay tiyak ng ngalan ng tao at ng lugar. Kaya naman maituturing itong halimbawa ng pangalang pantangi. Tingnan naman natin ito sa isang pangungusap. Sige ng orasyon ang guro namin sa Filipino. Sige ng orasyon ang ating pantangi sapagkat ito ay tiyak na ngalan ng isang guro. Okay, ang pangalawang uri ng pangalan ayon sa katangian ay ang pangalang Pambalana. Ang pangalang Pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Kung kanina ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng isang tao, bagay o lugar, ang Pambalana naman ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan. So yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Ilan sa halimbawa ng Pambalana ay ang mga sumusunod: lapis, babae, simbahan at ibon. Kung ating titignan ang mga halimbawa, ang lahat ng ito ay nagsisimula lamang sa maliliit na titik dahil hindi ito tumutukoy sa tiyak na ngalan. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan. Tingnan ang halimbawang pangungusap. Ang aking guro ay mahusay magturo. Ang salitang guro ay ang ating Pambalana. Bakit Pambalana? Sapagkat hindi ito ngalan ng isang tiyak o hindi ito tiyak na ngalan ng isang tao. Kaya naman ito ay matuturing na halimbawa ng pangalang Pambalana. Ang mga sumusunod naman ay mga uri ng pangalan ayon sa tungkulin. Ang una dyan ay ang tahas. Ang tahas ay pangkaraniwang pangalang nakikita at nahahawakan. Daw yung mga pangalang nakikita natin o nahahawakan natin. Halimbawa, asin, papel, upuan, tubig. Lahat ng ito ay ating nakikita at nahahawakan at halimbawa ng pangalan na nasa uri ng tahas. Tingnan natin ang halimbawang pangungusap. Ang lumang dyaryo ay maaari pang gamitin. Ang ating pangalan sa pangungusap ay ang salitang dyaryo. Ang dyaryo ay nasa anyo ng tahas sapagkat ang dyaryo ay ating nakikita at
nahahawakan. Ang sumunod na uri ng pangalan ayon sa tungkulin ay ang basal. Ang basal ay ang pangalang pangkaraniwang di nakikita o nahahawakan pero nadarama, naiisip, nagugunita o napapangarap. So kabaligtaran naman ito ng tahas, sapagkat ang tahas ay ating nakikita o nahahawakan, ngunit ang basal ay hindi nakikita o nahahawakan, ngunit ating nararamdaman, naiisip o napapangarap. Halimbawa, kaligayahan, karangalan, at pag-ibig. Ang mga halimbawa na ito ay hindi natin nahahawakan o nakikita man lang, ngunit atin itong nararamdaman o napapangarap. Natin ang halimbawang pangungusap. Ang kabayanihan niya ay pinagdiriwang palagi. Ang salitang kabayanihan ay halimbawa ng basal, sapagkat ang kabayanihan ay isang pangalan, ngunit hindi natin ito nakikita o nahahawakan, ngunit ito ay ating nagugunita, naiisip o napapangarap. Okay? Ang pangatlo ay ang lansakan. Naman daw ang lansakan. Ito ay pangkaraniwang pangalan na nagsasaad ng kaisahan sa kabila ng dami o bilang. Halimbawa, grupo, organisasyon, at komite. Ang mga ito ay nagsasaad ng kaisahan sa kabila ng bilang nito o dami nito. Natin ang halimbawang pangungusap. Ang koro ay handa ng umawit. Ang salitang koro ay halimbawa ng lansakan, sapagkat ang koro ay binubuo ng dalawa o higit pang mga awit, ngunit nagsasaad ito ng kaisahan. Kaya naman ito ay halimbawa ng pangalang lansakan. Tapos na tayo sa pangalan. Sumunod naman tayo sa pangalawang bahagi ng pananalita at ito ay ang panghalip. Ano naman daw ang panghalip? Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na inihahalili o ipinapalit sa pangalan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi magandang pakinggan. Makaiwas tayo sa paulit-ulit na paggamit ng pangalan kapag tayo ay sumusulat ng mga pangungusap, ay maaari tayong gumamit ng mga panghalip. Doon din tayong mga uri ng panghalip. Una dyan ay ang panghalip panao. Ito ay ang mga panghalip na ginagamit panghalili sa ngalan ng tao. So, ang mga sumusunod ay halimbawa ng panghalip panao. Ako, sila, kami, ikaw, tayo, siya. So, subukan nating gamitin ang mga salitang ito sa isang pangungusap. Sila ay papunta sa parke. Ang salitang sila ay halimbawa ng panghalip panao dahil ang salitang sila ay ipinanghalili sa dalawa o higit pang pangalan na tinutukoy sa pangungusap. Siya na ang bahala diyan. Imbis na sabihin mo na si Nena na ang bahala diyan, maaaring mong ihalili ang salitang siya sa pangalang si Nena upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng salitang pangalan. So, yun ang purpose ng panghalip. Sumunod na uri ng panghalip ay ang pamatlig. Ano naman daw ang pamatlig? Ito naman ay ang mga panghalip na ginagamit panturo. Halimbawa, ito, iyan, ganito, iyon, at doon. Bukan natin gamitin sa pangungusap. Kunin mo iyan. Imbis na sabihin natin kunin mo ang lapis, maaari mong ihalili sa pangalang lapis ang panghalip pamatlig na iyan upang mas mapaiksi o maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng pangalan.
Sumunod, ganito ang gawin mo bago mo ipasok sa cabinet. Ang salitang ganito ang ating panghalip pamatli. Pangatlong uri ay ang panghalip pananong. Ito ay ang mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, pook, pangyayari o bagay. Halimbawa, sino, alin, kanino, ano-ano, at sino-sino. Gamitin natin sa pangungusap. Kanino mo ibibigay ang pera? Ang salitang kanino ay isang panghalip pananong na ginagamit o ginamit sa pagtatanong tungkol sa taong pagbibigyan ng pera. Pangalawang halimbawa ay sino-sino ang pupunta mamaya. Ang panghalip pananong na sino-sino ay nagpapahayag na ang pupunta mamaya ay dalawa o higit pa ang bilang. So, yun ay ang ilan lamang sa mga halimbawa ng panghalip pananong. Pang-apat ay ang panghalip panaklaw. Ito ay nagsasaad ng dami o bilang ng tao o bagay na nasasaklaw ng kilos. Ang mga halimbawa nito ay lahat, alinman, sinuman, ni isa at madla. Halimbawang pangungusap, sino man sa kanila ay karapat-dapat na manalo. Pangungusap na ito ay walang nabanggit na anumang pangalan, pagkat inihalili na ito ng panghalip panaklaw na sino man. Pangalawang halimbawa, si Bea ang nais manalo ng madla. Ang madla ay kumakatawan sa dalawa o higit pang bilang ng mga tao. Tapos na tayo sa pangalan at panghalip. Ang pangatlo